For no matter how many promises God has made, they are yes in Christ. And so through Him, the Amen is spoken by us to the glory of God. So ngayong araw pong ito, let us say yes and amen. Because all the promises of God na pinanghahawakan natin, lahat yan ay gagawin niya dahil sinabi niya. Amen? Hallelujah! You say, ask and you will receive. You see, I will find all I need in you, my God, my promise keeper. Say, be still and just believe to know your word is all I need. It's you, my God, my promise keeper. In the waiting, faith is rising. What you say you do. In the tension, hope's overflowing. We will see you move. In you, it's a yes.
Your promise won't come away. Until then, I know you sustain. Yes, I know, Lord. Again and again, and you will say yes and amen. Oh, 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 all things are possible. Oh, all things are possible. All things are possible. All things are possible. Amen. All things are possible in God. Amen. Come on, church. Bawat isa po sa atin, let us worship the Lord in our own ways. Let us clap our hands. Let us shout His name. Let us lift His name on high. Hallelujah. Woo! Every tribe will see your glory. Every nation bow before you. All our treasures turn to ashes in the light of you. Oh, as we're singing, holy is the Lord Almighty. Only you are worthy, worthy of it all. Every tribe will see your glory. Every nation bow before you. Oh, the precious turn to ashes in the light of you. Oh, and as we're singing, holy is the Lord Almighty. Only you are worthy, worthy of it all. Praise and glory, honor and strength unto our God. Unto our God, matchless, endless, love unrestrained. This is our God. Come on, let's sing. Praise and glory, honor and strength unto our God. Unto our God, matchless, endless, love unrestrained. This is our God. Every tribe sing. Ayo, 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 ah. Ayo, 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 ah. Ayo, 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 ah. Ayo, 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 ah. There is no one like our God. 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 Wala kang katulad, O Diyos. Wala kang katulad, O Diyos. Buhay natin como nuestro Diyos. Buhay natin como nuestro Diyos. There is no one. There is no one like our God. We say, there is no one like our God. There is no one like our God. Sing praise and glory, honor and strength unto you, Lord. You match this endless love unrestrained. This is our God. Every tribe sing praise, glory, honor and strength unto our God. Unto our God, match this endless love unrestrained. This is our God. Every tribe sing praise and glory, honor and strength. Oh, hallelujah.
Hallelujah. Thank you, God. Thank you, Jesus. Oh, we worship your name. Tulad nga po, Panginoon, na wala kang katulad, O Diyos. So we sing praise and glory to your name, O God. Dahil wala kaming ibang pwedeng takbuhan, Panginoon, kundi ikaw lamang. We need you, Lord God. We need you, Father. Hallelujah. Lord, I come, I confess, bowing here, I find my rest. Without you, I fall apart. You're the one that guides my heart. Sing this. Lord, I need you. Oh, I need you. Every hour I need you. My one defense, my righteousness. Oh God, how I need you. Where sin runs deep, your grace is more. Where grace is found is where you are. And where you are, Lord, I am free. Holiness is Christ in me. Lord, I need you. Oh, I need you. Every hour I need you. My one defense, my righteousness. Oh God, how I need you. Lord, I need you. Oh, I need you. Every hour I need you. My one defense, my righteousness. Oh God, how I need you. So teach my song to rise to you when temptation comes my way. And when I cannot stand, I'll fall on you. Jesus, you're my hope and stay. So teach my soul to rise to you when temptation comes my way. And when I cannot stand, I'll fall on you. Jesus, you're my hope and stay. Jesus, you're my hope and stay. Lord, I need you. Oh, I need you. Every hour I need you. My one
need you, Lord. Oh, how we need you, God. We need you, Lord, right now, in this moment, oh God. Meet us, oh God. May we experience you once again, oh God. Move in this midst, oh God. Lord of all the earth and all the heaven, I come to seek your face. Worship you with all I have within me. Humbled by your grace. And every trial, every day, every trial, every day, we'll bow before your presence and see you are high and lifted up. You are high and lifted up. And my soul sings hallelujah to the Lamb, the Lamb of God. Lord, righteous
majesty, majesty. Hallelujah, hallelujah. Lord, we are humbled by your grace. Hindi po kami karapat-dapat, Panginoon. Pero niyakap mo kami sa aming karumihan, O God. You embrace us so tight, Lord God, with your love, with your grace. And so, Lord, we worship you. We sing hallelujah, hallelujah, hallelujah to the Lamb. Hallelujah, hallelujah to our Savior, our King, our Majesty. Hallelujah. Pwede po ba once again, let us sing the chorus with all our hearts. You are high and lifted up. Let your soul sing to our King. Utusan mo ang iyong kaluluwa na magpuri sa Panginoon. Hallelujah to the Lamb of God. You are high and lifted up. You are high and lifted up. And my soul sings hallelujah to the Lamb of God. Hallelujah. Pwede po bang palakpakan natin ang ating Panginoon, ating Diyos na buhay, ang Hari ng Hari. Hallelujah! We worship you, God. Oh, we worship you, Lord. Amen. Amen. Morning. Would you greet your seatmates? Say good morning with a smile. Hallelujah. Amen. What a beautiful songs of worship. The Lord is truly high and He must be lifted up in our lives. Salamat sa Diyos sa umagang ito na punong-puno ng init. Hindi lang ng init ng panahon, kundi init ng pagmamahal sa Diyos. Lahat ng nagmamahal sa Diyos ng mainit, magsabi ng Amen. Hallelujah. Alam niyo ba na yung salitang Amen ay hindi isang simpleng salita lamang? Ito ay sa original ay nagbibigay ng pakahulugan na so be it, let it be done. Totoo at mapagkakatiwalaan. Kaya kapag sinasabi mong amen, kagaya ito ng pumipirma ka sa isang legal na kontrata at ipinapakita mo ang iyong pagsang-ayon na ikaw ay nagtitiwala sa sinabi ng Diyos at sa katotohanan tungkol sa Diyos. Kaya yung ating amen para maging isang makatotohanan ay sabihin natin ng merong mula sa ating kalooban. So today, our topic is about the habit of prayer. So this month ay health habits ang ating topic, but ito ay dahil hindi naman ako doktor, hindi ako magse-seminar tungkol sa kalusugan,
ito ay may kinalaman sa kalusugang espiritual. As Christians, dapat po malusog ang ating spiritual life. And ang ating spiritual life, pinamumulan ng lahat, no? Kung sino ka, kung ano ka. Sabi nga, you are the product of what you habitually do. At importante po na matuto tayo ng mga habits na makatutulong upang umunlad ang ating buhay, pananampalataya at relasyon sa Diyos. Ang pinakamahabang recorded prayer sa Bible ni Jesus ay matatagpuan sa John chapter 17. At tinawag ito na high priestly prayer. Ito ay panalangin hindi para sa kanyang sarili. Panalangin para sa kanyang mga alagad at panalangin na rin po para sa atin. Jesus prayed for you. So, Jesus prayed for you. Kaya sabi niya, my prayer is not for them alone, hindi lang sa kanyang mga alagad, but I pray for those who will believe in me through their message. Hindi ko lang pinapanalangin ang aking mga alagad, pinapanalangin ko rin ang lahat ng sasampalataya sa kanilang mga pangangaral kapag sila ay nag-share na ng gospel. So, importante po ang pananalangin because Jesus himself ay he spent significant time when he was on earth in prayer. Lagi nating mababasa early in the morning. Early in the morning. Sino po nauunawaan ninyo na mahalaga ang habits? Mahalaga ang habits. Okay? Merong good habits at merong bad habits. Okay, which is easier to break? The good habits, which is harder to break. Bad habits. Okay, tanongin mo katabi mo, may bad habit ka ba? So, what we are teaching in this series on this month is not, hindi ito isang complicated, hindi ito isang very deep truth, but our goal for this month is for us to develop these basic spiritual disciplines, which can be very powerful sa buhay mo kapag ito ay ipinagpatuloy, ginawa, dinevelop, at ginawa mo araw-araw. Gusto ko nang pangunahan na pagdating sa usapin ng panalangin, ang prayer po is not necessarily words na dinadasal mo sa Diyos o sinasabi mo lang sa Panginoon. It speaks of relationship. Everybody say relationship. It speaks of communication. Everybody say communication. So kapag may relationship, may communication, may pagkakaunawaan, may pagkakaintindihan. A healthy communication is two ways. Hindi lang one way. But most Christians take prayer as a one-way communication without them being aware of it. Halimbawa, minsan makakarinig tayo ng panalangin na ng mga sinasabi ng mananampalataya na nag-pray naman ako. Pero bakit nangyari ito? 'Di ba? Nagpi-pray naman ako, bakit nangyari ito? Halimbawa, wala kang patumangga kung kumain ng kanin. Pag bata-bata pa, pwede pa. So wala kang patumangga kung kumain ng kanin, tapos ulam mo pa, no? Yung mga masasarap. So tapos, nagkasakit ka. Sasabihin mo, nagpi-pray naman ako. Gusto ko po sabihin sa inyo na kahit pa mag-prayer and fasting ka, kapag taliwas naman, kapag nilalabag mo yung natural law, kapag nilalabag mo yung universal law, kapag nilalabag mo yung pamantayan, panuntunan, at pulisiya ng Diyos, kahit pa mag-prayer and fasting ka, walang mangyayari sa'yo. So what God does, kapag tayo ay healthy ang ating pananalangin, itinatama po niya yung ating pananaw. Itinatama niya yung ating katuwiran. Itinatama niya yung ating mga pamamaraan. So that way nagkakaintindihan, no? Lord, gusto ko po maging malusog. So nagpray ka na maging malusog and then you read the Bible. Nabasa mo na noong nilikha yung tao,
ang ibinigay na pagkain sa kanya, ano? Di po ba? So makikita mo, ito yung answer ni Lord sa akin. So I live with this answer of God. So that is prayer, no? Hindi ko mo nagpipray ka, tapos nilalabag mo yung panuntunan, pamantayan, at ang batas na itinatag na ng Diyos na permanente at hindi nagbabago, ay wa-effect po ang ating prayer. That's why we need to have a healthy relationship with God so that, kaya nga sabi siya dyan, yung you will receive what you pray for. Bakit may assurance na ganon? Kasi alam natin ang kalooban ng Diyos. We pray according to the will of God. Some people pray against the will of God and expect that God will answer them. So that is wrong. Now, health habits, Colossians chapter 4, verses 2 to 4. Pwede bang tumayo tayong lahat and let us all read this passage with an energetic voice. Sabayan niyo po ako, everybody. Continue steadfastly in prayer, being watchful in it with thanksgiving. At the same time, pray also for us, that God may open to us a door for the word, to declare the mystery of Christ, on account of which I am in prison, that I may make it clear which is how I ought to speak. Sabi sa Tagalog, maging matiyaga kayo sa pananalangin, laging handa at nagpapasalamat sa Diyos. Idalangin ninyo sa Diyos na bigyan kami ng pagkakataon na maipangaral ang kanyang salita at maipahayag ang hiwaga ni Kristo, ang sanhi ng pagkabilanggo ko ngayon. Ipanalangin din ninyong maipahayag ko ito ng buong linaw, gaya ng nararapat. So, Paul is requesting the church in prayer. And this is our request today, that may we today begin to develop that habit of prayer. Let's go to God. Salamat po, Panginoon, sa pagkakataong ito na minsan pa naririto kami sa iyong harapan. Thank you for this very, very precious opportunity of being present in your house, Lord. Having fellowship not only with our brothers and our sisters, but having fellowship with you, our Lord. Having the opportunity to worship you and praise you and give you all the glory and honor and offer everything I need to offer that will give you glory. Samahan mo po kami sa umagang ito. Ang panalangin namin, mangusap ka sa aming puso. Turuan mo kaming makinig ng may pagsamba, may paggalang, at may pagpapahalaga sa iyong mga salita. Habang naririnig namin ang mga salitang ipinapangaral, Lord, speak to us spiritually. Speak to our spirit. At convict mo kami, Panginoon, ng mga bagay na dapat naming marinig, dapat naming malaman, at dapat naming sundin. Samantalang kami naririto at sumasamba sa iyo, inaalala namin ang mga mahal namin sa buhay na hindi namin kapiling ngayon. Abutin mo po sila at patuloy na katagpuin ang kanilang mga pangangailangan. Lalo na ang pangangailangang makilala ka bilang tagapagligtas at Panginoon ng kanilang buhay. Maraming salamat po, ipinagkakatiwala namin sa inyo, hindi lang ang daraang oras, kundi ang buong araw sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Everybody say amen. Amen. Sabi mo sa katabi mo, paypay ka lang. Okay, paypay lang, paypay. Hindi nakakamatay yan. Kapag ganitong panahon, stay hydrated. Nakakatulong yan. Stay hydrated. Wag mawala ng tubig na baon-baon. May inom-inom ng tubig. Kapag hydrated ka, yung pabago-bagong panahon, nare-regulate ang kondisyon ng iyong katawan. Sabi nila. Sabi ng mga expert. Okay. So, ayon sa survey, out of 860 church pastors, nagsabi sila na 16% lamang ang very satisfied with their prayer. 47% are somewhat satisfied, and 30% are dissatisfied, 7% are very dissatisfied. Siyempre, survey lamang ito. Alam niyo naman ang survey. Pero we come to the reality of this issue of prayer. Others also make the studies that many believers spend
1 to 2 minutes only in prayer a day. And yung 1 to 2 minutes na yun is divided sa, Lord, thank you po sa almusal. Lord, thank you po sa tanghalian. Lord, thank you po sa hapunan. Yung maraming kinakain, mas maraming pinagpipray. Thank you po sa AM snack. Thank you po sa PM snack. At thank you po sa midnight snack. Yun, 2 minutes yun. They spend 1 to 2 minutes in prayer, seriously. But they spend a minimum of 2 hours in their phones. Question, are you satisfied in your prayer life? If you are satisfied, then praise God. Hallelujah. Pero kung kagaya ng suspecha ko, marami sa atin na hindi satisfied sa ating prayer life, medyo kailangan nating makinig, no? Hindi lang sa pangangaral na ito, kundi lalong-lalo na sa mensahe ng Panginoon sa atin. We fall short in so many times. Masyado tayong malakas, marunong, at mapagtiwala sa ating sarili na kadalasan na isa-set aside natin ang pangangailangan on the very first hour of the morning that you are awake na ipagkatiwala sa Diyos ang lahat ng bagay. Hindi natin nasusunod ang ating itinakda at ang panata na ako ay magpipray tuwing ganito. Marami tayong distractions, no? At aminado tayo na hindi natin talaga, no, nagagawa ito. Religiously, kagaya ni Daniel, every 3 o'clock in the afternoon, merong prayer hour siya. Regardless, ano man ang ginagawa niya, iiwan niya ito at siya ay mananalangin. So, if there is some dissatisfaction in our prayer life, that is the answer kung bakit merong dissatisfaction din in your life. Because what we have, what we are, our present condition is a result of the habit issues. May kinalaman ito sa mga habits natin. Kaya there is nothing to blame. Of course, not God. Of course, not the church, not the pastor. But, sabi mo sa katabi mo, ako yun. Ako yun. We will look at 4 aspects of prayer this morning. At very simple lamang ang mga bagay na ito. Pero kung ipapractice natin, this will make sense. Ganun naman talaga di ba? Yung mga basic. Kaya nga basic yan basic, hindi dahil, minsan pag sinabi kasi natin basic, pwedeng i-disregard, basic Pero importante yung basic. So that we will experience a fulfilling prayer that will draw us closer to God more. Yung ating personal relationship sa Diyos ay maging mas malusog. Health habit. And our topic today is praying habit. Everybody say praying habit. Okay, I also call it weeping habit, no? Praying habit. Ang sulat ni Pablo sa aklat ng Colossians ay isinulat niya habang siya ay nakakulong. Nakakulong. Okay? Take note of that. At ang kulungan niya ay walang aircon, walang electric fan, wala siya mga assistant na binabayaran, sinuswelduhan para tulungan siya. Hindi kondo ang kulungan niya. Alam natin kung anong klaseng kulungan meron noong araw. So, pero ang panalangin niya dito ay hindi para sa kaginhawahan. Hindi para, ipanalangin niyo na naggumawa ng himala ang Diyos, bagaman alam niyang gumagawa ng himala ang Diyos, naranasan niya ito. Pero dahil malinaw ang ugnayan niya sa Diyos, alam niya na kung gagawin ito ng Diyos, gagawin niya. Pero isa ang marsidhing panalangin niya na hindi gagawin ng Diyos, kundi tayo ang gagawa. Iniatang sa atin. Sabi ni Paul,
ipanalangin ninyo hindi ang aking kaginhawahan, kundi ang magkaroon ng pagkakataon na maipahayag si Kristo ng malinaw. So isipin mo, a very selfless person is one example of a prayerful person. He does not care so much about him or herself. The prayer requests are not so much about his or her personal needs. One of the signs that the person is a prayerful person, nakakulong na, limitado galawan, pero ang hinihiling niya, ipag-pray nyo na maipangaral ko pa ang mabuting balita. So ibig sabihin, para sa kanya, ang panalangin ay hindi isang backup plan. Hindi ito isang weapon for your comfort, kundi it's a battle plan. Everybody say battle plan. Kung ngayon araw ay makukulong ka dahil sa pananampalataya mo, ano ipagpipray mo? Ano sasabihin mo kay Lord? Kalayaan, comfort, katarungan. So si Pablo, ang hiniling niya, ipag-pray niyo ako na kahit nakakulong ako, magamit pa rin ako ng Diyos. Wow. Ano ang lame excuse natin? Re-resolvehin ko muna itong problemang ito bago ako magsaserve sa Panginoon. Uunahin ko muna yung problema ko bago si Lord. Pero ang taong ito, sa buong buhay niya, inuunan na niya si Lord, ganun pa nangyari sa kanya, ang iniisip niya pa rin, unahin si Lord. What an example. So sa ganitong panawagan, makikita mo kung gaano kaimportante ang panalangin. Because Paul knows that sa kalagayan niya, wala siyang magagawa. Kaya hindi niya sinabing, imposible na. May hopes pa rin siya. At ang hopes niya ay kinuha niya doon sa power of prayer. Hindi para sa personal needs, kundi para maipagpatuloy ang misyon ng Diyos. At kung si Pablo, na bihasa sa salita ng Diyos, ay nangangailangan pa rin ng prayer, sabi mo sa katabi mo, mukhang mas kailangan natin. Amen. Sino nang umaamin na kailangan niya ng more prayer, more prayer. Say amen. Amen. No? Kailangan natin ito. Kaya ngayong araw, pag-usapan natin ito. Anong kahalagahan nito? Paano magiging devoted? Paano tayo magiging watchful, grateful, at sa ating panalangin, kagaya ng pag-encourage ni Pablo sa mga taga-Colossians. Praying habit. How do we do it? Number 1, pray steadfastly. Sabi ng Colossians 4 verse 2, continue steadfastly in prayer. Pag sinabing steadfast, ibig sabihin, dutifully firm, unwavering. Sa Tagalog, matatag, hindi natitinag, hindi nagbabago. No? Sa original term, sa Greek, it means to attend constantly. It means to persist, to persevere in. Sa ibang passage, ganito ipiniliwanag ni Pablo, ang praying steadfastly in Thessalonians 5:7. Sabi niya, pray without ceasing. Manalangin kayo ng walang patid. Posible ba yon? Noong bata pa ako sa pananampalataya, noong iniisip ko, gano'n ka posible yun? Wala ka nang gagawin kundi mag-pray. But as I grow, naintindihan ko, pwede pala. Pwede pala. At dito mo mapapatunayan na kahit kailan hindi ka nag-iisa. Sapagkat kasama mo si Lord, pwede mo siyang kausapin bawat oras. Paul encourages believers to have a lifestyle of prayer. Paul encourages the believers to be steadfast in prayer, kahit alam niya na hindi ito madali. Bakit nga ba hindi madali? Pero napakadali naman. Hindi ka gagastos ng pera, hindi ka mag-e-effort. Walang masyadong maraming
physical activity. I-isolate mo lang yung sarili mo at ikaw ay magpipray. Pero parang bakit ang hirap? Pero yung paggising ng maagang maaga dahil papasok ka sa trabaho, mas mahirap yon. Pero nagagawa natin, di ba? So, there is something in prayer that really does not attract people. Pero kung ikaw ay naka-in tune sa Panginoon, nauunawaan mo ang lahat ng ito. Nauunawaan mo ang kahalagahan ng panalangin. At nauunawaan mo yung kahalagahan ng pagsasabi ni Paul, be steadfast. Huwag na kayong bibigay sa inyong pananalangin. Once na ikaw ay bumigay na sa buhay, bumigay ka na sa iyong pinagdadaanan, isa lang ibig sabihin yan, bumigay ka na sa iyong pananalangin. Maraming distractions ang mundo, tama. Lalo na sa panahon ngayon. Kasama mo nga araw-araw ang distraction eh. Hindi ka nga mapakali kapag hindi mo siya kasama eh. Marami tayong dahilan para hindi tayo maging steadfast sa prayer. Marami tayong alibay. O minsan kapag nagpipray ka na biglang wala na palang ganun. Wala na, no? Nadidistract tayo eh. Kasi nakaset na tayo dun eh. Yung tunog ng phone. Iba dating sa atin nun. Nadidistract talaga tayo. So, imagine po ninyo na ikaw ang nag-chat, ikaw ang nag-text, importante yung sinasabi mo, tapos na-seen. Tapos walang reply, ni emoji, wala. Pero gusto ko sabihin sa inyo na wag natin kumpara ang Diyos sa atin. Kasi minsan, nag-iiba tuloy yung image natin sa Diyos eh. Magagalit si Lord, hindi ako tumugon. Pero para lang makarelate tayo, how it feels. Na ito ang isang tao gusto makipag-communicate sa iyo tapos ikaw ayaw. Tapos yung interest mo pa hindi para sa iyo. Hindi mo siya kinakausap, hindi ka gumagawa ng para na makausap siya para sa pakinabang mo, kundi para sa pakinabang niya. Para sa kanya na yung ginagawa mo, pero ayaw ka pa ring pansinin. Di po ba? Di ba? Parang iba yun, no? Iba yun. Bahala ka sa buhay mo, ikaw na nga ang iniisip ko, pero wala ka pa ring panahon. So, that is a reality ng ating buhay. Mabuti pa talaga yung cellphone na kahit ang isang malilimuting tao, hindi niya nalilimutan. O kung malimutan niya, hindi siya titigil hanggang di niya makita agad. Minsan, mas mahaba pa panahon dito kaysa asawa mo. The first thing na hawak mo pagkagising mo, that's, Pero kung prayer kaya yon, no? Yung pagturing natin dito, kung gano'n yata pagturing natin sa panalangin, ang laki ng pagbabago ng buhay natin. So, reality din, mahirap i-set aside ang mga distractions. Kasi para sa atin, hindi yan distraction. Para sa atin, importante yan, depende sa iyo. Kung ano yung mga importante sa iyo. Na nakaka-affect, para i-set aside muna yung para sa Diyos. Pag may meditate ng salita niya, at syempre yung pananalangin. It has always been difficult. The topic of prayer is not a popular topic. The lifestyle of prayer is not easy to maintain. Andyan pa yung strategy ni Satanas na i-distract tayo, lahat ng pamamaraan ay gagawin niya. So, there is really a need for us to learn to be steadfast in prayer. Kaya nga sabi niya, be watchful in it. You need to be alert. The enemy wants to distract you every time, and you need to be mindful all the time. So pag ini-evaluate natin ang ating prayer life, kung nadi-discourage kayo, good.
at least seryoso kayo. Amen, no? Kumusta ba prayer life ko? Nakaka-discourage naman. So that feeling must move you to a better step, no, better move. Kung nadi-discourage ka, hindi mo kailangan ikumpara yung sarili mo sa iba na nagpipray ng higit sa iyo, na very, very serious sa kanilang prayer life. Very long ang kanilang mga prayer at very highly sounded yung kanilang mga words. Actually, hindi naman kailangan yon. Tayo ay nagkulang. Nasa iba-ibang stages tayo ng journey ng buhay. Iba-ibang stage natin bilang mananampalataya. Pero lahat tayo may pangangailangan. Walang graduation po pagdating sa usapin ng pananalangin. Lahat tayo, no matter how successful you are, no matter how impossible your problems are, we all need to communicate with God in prayer. Can I hear an amen? So, kung natututunan mo pa lamang ito, I suggest that take it so seriously and make it a daily habit. Kapag narito ka sa ganitong journey, tulungan mo, hingin mo yung tulong ng Diyos sa bagay na ito. And eventually, you will grow. Para lang itong pagmamaneho. Na kapag nag-uumpisa ka pa lang, very conscious ka pa sa lahat ng bagay. Pero dahil lagi mo itong ginagawa, di ba, nakakabisado mo, nagiging madali na sa iyo. Kasi lagi mong ginagawa. Pero pag hindi mo laging ginagawa, theory lang yung alam mo na kapag manual yung sasakyan, ay kailangang tapakan ng clutch para pumasok yung cambio at para umandar na hindi namamatay, dahan-dahan ang iangat ang clutch, dahan-dahang yayapakan ng gas. So alam mo yung theory, pero kung hindi mo pinapractice, when we are steadfast in prayer, we are watchful, kahit ano ang distraction, hindi po tayo maapektuhan. And there, we are starting to make seriously a habit of prayer. What keeps us from praying? Bakit pa nga hindi natin ito nagagawa? What are the common reasons? Time. Tama po ba? Time. Time is gold. How about prayer? Which is golder. Wala na akong time eh. Pero sino ba nagmamanage ng time mo? Sinasabi mo ba na kulang yung oras na binibigay ng Diyos sa iyo? O may problema ka sa pagdisiplina mo sa oras mo? Number 2 problem, concentration. Ang hirap mag-concentrate sa panalangin. Kaya nga sinasabi ni Lord, kapag magpipray ka, punta ka sa kwarto mo, isara mo. Ngayon, imomodify na natin yon. Punta ka sa lugar na malayo sa cellphone mo, i-airplane mode mo ang phone mo. So we find it hard to concentrate. Nagpipray ka, biglang ang daming laman ng isip mo. So this is the reason why we need to learn the habit of taking prayer seriously. And when you are in prayer, just pray. And in that prayer, buhos mo lahat doon. Lagay mo lahat doon. Kung yung araw na ito, Lunes bukas, Lord, boboto po ako. Ito po yung listahan ko. Yung mga hindi kasama dito, please lang, miraculously i-erase mo. At miraculously isulat mo yung pangalan na iboboto ko. Of course, we don't do that. So magpipray tayo, boboto ako. Lord, sino ba boboto ko? Lord, pwede po bang bumoto nang walang iboboto? So, mag-settle ka muna bago ka lumabas ng bahay. Para pagdating ng pagharap mo sa buhay, alam mo na kasi nanggaling ka na kay Lord. May instruction ka na, 'di ba? May guide ka na mula sa kanya. So, prayer steadfastly. Subukan natin.
I don't suggest that you start praying within 1 hour prayer. No. Short prayer with your heart in it is already a prayer. Hindi nakukuha ang Diyos sa pahabaan ng panalangin. Hindi nakukuha ang Diyos sa pagandahan ng salita kapag tayo ay nagpipray. Hindi natin po kayang pahangain ng Diyos sa ating mga sinasabi. Lalo na kung ang tataas ng sinasabi natin na hindi naman natin kayang patunayan o kayang gawin. But just do it. Begin it. Begin to do it. Again, let's try it for 6 months and let's see what happens. Number 2, pray with thanksgiving. Everybody say thanksgiving. Yon, mapagpasalamat. Mapagpasalamat ka ba o mareklamo? Being thankful in prayer will result in a more joyful, contented, peaceful, and fulfilled life. When you are a man or a woman of prayer. And yung pagiging thankful is not something that you do when you feel like you are thankful. This is a command. Iniutos sa atin ng Diyos na maging mapagpasalamat. I'm sure alam nating lahat ang bagay na ito. Sabi niya, pagpasalamat natin ang lahat ng bagay. Throughout the Bible ay mababasa natin ang napakaraming pagpapasalamat sa panalangin. Mainly because He is God, and because He is God, He is good, and His mercy endures forever. Amen. So kaya, bahagi ng habit ng panalangin, important ingredient, secret ingredient ng ating panalangin ay ang ingredient ng pasasalamat. Yung mga Israelita po, kaya naging miserable ang kanilang kalagayan sa pag-alis mula sa Ehipto, papunta sa lupang pangako, yung 40 days and 40 nights supposed to be na travel time, yung easy access, yung smooth na biyahe, dapat ay naging 40 years. Why? Sapagkat nakalimutan nilang maging mapagpasalamat. Hindi nila ito naging habit. Yung maging mapagpasalamat ka pa lang mga kapatid, napakalaki na magiging impact nito sa iyong buhay. Yung maging mapagpasalamat. Malaki o maliit na bagay, mapagpasalamat ka sa Diyos. Yung tao nga lang na mapagpasalamat sa kanyang kapwa, yung mga taong kilala sa pagiging mapagpasalamat, hindi niya nakakalimutang magsabi ng thank you. Hindi niya nakakalimutang magpasalamat. Tayo naman, tamad na tamad pa rin. Mas madali sa ating pumuna kaysa magpasalamat. Mas madali sa ating mag-complain kaysa magpasalamat. Ibalik ta rin kaya natin. No matter how small, no matter if you don't understand what is happening in your life, sabi ng Bible, give thanks in everything. If we learn to be thankful kahit sa maliit na mga bagay, wow! Paano ka kaya magiging thankful kapag in-answer na ni Lord ang iyong prayer? Sino sa inyo nagsusulat ng mga answered prayer? Ako po hindi. Hindi ko habit ang magsulat ng ng mga answered prayer. Nire-record ko na lang sa aking kalooban, sa aking puso. I know that God answers prayer. So, be thankful. Sabi mo sa katabi mo, be thankful. Isipin natin sa pagtatapos ng pangalawang punto na ito. Kung ikaw ay maglilista ng mga ipagpapasalamat mo sa Diyos, meron ka bang maisusulat? Taas ang kamay nang may maisusulat siya. May maisusulat.
Hallelujah. So be thankful. Meron pala eh. Number 3, pray for others. Ito yung sabi ni Paul. Pray for others. At the same time, pray also for us. Not for our own needs. Alam natin ngayon that we are supposed to pray steadfastly and with thanksgiving. And the other question is, meron pa. There are people we need to pray for. At sa ating murang gulang sa pananalangin, kadalasan po talaga ang ating panalangin ay gumaling siya sa kanyang karamdaman, matanggap siya sa trabaho, makapasa sa exam, tumaas ang sweldo, umunlad ang negosyo, at mga ganyang bagay. Hindi po ba ganyan lagi ang ang ating laman ng ating panalangin? Ganyan lagi ang ating prayer request? Ganyan lang po. Kapag bata pa tayo sa panalangin, laging ganyan ang ating prayer request. Pero pag umuunlad na tayo sa panalangin, malaliman na po ang ating hinihiling. Alam natin na matik na yang mga bagay na yan. Si Lord na ang bahala dyan. So, that's why Paul was asking, you pray for us not to get out of this prison. Pray for us na habang nabubuhay pa ako, itong buhay na to, magamit ko sa kapakinabangan. Maging useful ako. Yun pala, ang dapat talagang prayer sa bawat isa. Na huwag masayang yung kinakain mo sa umagahan, sa tanghalian, sa hapunan. Ma-convert ito sa energy, sa lakas, at sa mga gawain na pakinabang. So, yun pala yung essence ng prayer. Lord, kung pagpipray mo siya na maging malusog, para magampanan niya yung gawain na iniatang mo sa kanya. Hindi para maging malusog lang. Meron palang behind kung bakit marahil isa sa nais ni Pablo makalaya siya mula doon so that malaya siya makapangaral. So may reason. Hindi lang para magkapera, hindi lang para maging malaya, hindi lang para maging mawala yung karamdaman, kundi may dahilan. Kung meron ang karamdaman, gusto mo ipag-pray ka at gumaling, ang tanong, bakit? Kasi ang hirap po ng may karamdaman, bili ka ng bili ng gamot. Hindi mo magawa yung gusto mong gawin kasi may karamdaman ka. Ang hirap, kaya gusto kong gumaling. Yun lang. So may reason. Maging kapaki-pakinabang. Amen. Sino gusto niya, yung mga tao sa paligid niya, kapaki-pakinabang? Di ba, ang sarap makasama ng mga taong kapaki-pakinabang. Amen. Mag-amin ng mga kapaki-pakinabang ang buhay. Kapaki-pakinabang, di ba? May napapala, no? Nasasayahan ang mga taong kasama mo sa buhay sapagkat kapaki-pakinabang ka. Hindi ka burden, hindi ka pasanin, hindi ka bigatin, ikaw ay blessing. No, ikaw ay isang blessing. So, kung gayon ang ating layunin na maging kapaki-pakinabang, karapat-dapat kang ipanalangin. Generally, we don't need to be reminded na ipag-pray ang mga sarili natin kasi, normal na yun eh. Natural na yun eh. Pero yung praying for others, sa Bible ay sinabi po yon, ipag-pray natin ang mga namumuno. Ngayon, ipag-pray natin yung mga susunod na mga mamumuno. Yung katwiran ng iba, paano ko ba ito pag-pray, Lord? Sino ba ipag-pray ko? Ang pagpipilian lang naman yung mga kandidato, tapos wala akong gusto sa mga kandidato. Paanong prayer ang gagawin ko? Gayun pa man, sabi ng Bible, let's pray sa mga namumuno sa akin sapagkat si Lord ang naglalagay. And kapag sinabi pong si Lord ang naglalagay, kung kayo'y familiar sa Bible ninyo, gusto ko yung sabihin sa inyo na hindi yung concept na pag sinabing si Lord ang naglagay ay okay.
Sa Bible po, si Lord ay naglalagay din ng masamang hari. Kalooban din ng Diyos yun. Sapagkat nung panahon na yun, yun ang kailangan nila. Tayo din po ganon. Since ang pagboto natin ay, ang paglalagay ay boto natin. Hindi naman pumick up ang Diyos at nilagay na ganon. So we get what we deserve. Sa pagboboto natin, we get what we deserve. Kaya ipag-pray po natin talaga ito. Kailangan ng panalangin. Ang bansang Pilipinas, kailangan ng panalangin. Gusto sana natin na wala nang aalis ng bansa sapagkat dito ay satisfied na ang buhay at maayos ang kita, maganda ang buhay. Pero alam nating lahat na marami ang napipilitang mag-downgrade ng kanilang credential alang-alang sa mas malaking kita sa ibang bansa. Malungkot na katotohanan. At yan ay bunga ng ating habits, bunga ng ating mga pananaw, bunga ng ating ginagawa. Pero sa Diyos ay walang imposible. At kaya sinasabi ni Lord na ipag-pray ito sapagkat we know and we are full of hope na kahit parang wala ka na makitang pag-asa, sa Diyos meron pa ring pag-asa. Amen. Kaya sabi mo sa katabi mo, we need to pray for our country. Hallelujah! Hallelujah! Isa pa, at minsan ako ay guilty rin dito. Bilang mga Kristiyano, medyo piliin na rin po natin ang ating mga sinasabi patungkol sa ating mga namumuno. Una, hindi naman sila matatanggal sa pamumuno dahil sa mga sinasabi mo. Pangalawa, wala naman ding mangyayari, no? Pangatlo, sumasama lamang ang isip mo. Sumasama lang ang kalooban mo, sumasama ang damdamin mo sa mga bagay na ito. So gawin mo na lang ang pinakamabuti. Pigilan mo ang sarili mo na magsalita ng masama. Iba yung magsalita ng masama kaysa magsalita ng totoo. Minsan yung nagsasalita ng totoo na pagkakamalang nagsasalita ng masama. Iba po yung nagsasabi ng totoo, iba yung sinasabi mo yung totoo, iba yung nagsasalita ka ng masama. I hope you get the difference. So hindi sasalita ng masama, hindi ka na magsasalita, tikong bibig ka na lang. So kung totoo yung sasabihin mo, sabihin mo. Pero kung pinapairal mo yung negative feeling mo at nagsasalita ka ng mga salitang opinion mo at hindi maganda sa pandinig ng maraming tao, tigilan na po natin yan. Kung tayo ay nagpipray sa ating bansa, huwag tayong magsasalita ng anumang laban. No, kontra yung ating sinasabi kaysa sa ating panalangin. Lord, pagpalain po bansa namin. Tapos sasabihin ko, wala namang pag-asa sa bansang ito. Nag-pray ka pa. Lord, pag-pray mo po Pangulo namin. Nako, yung Pangulo namin, kurakot naman yan eh. Nag-pray ka pa. Sabi mo sa katabi mo, nagkakaintindihan ba tayo? So, sino ang ating mga ipagpipray? Pag-pray natin yung botohan, mga kapatid. Pag-pray mo yung asawa mo. Sino po ang naniniwala na kailangan pag-pray yung asawa? Mga kabataan, pag-pray nyo mga mapapangasawa nyo, mas mapalad kayo, makakapili pa kayo. Huwag magmadali. Kilalaning mabuti, hindi nakukuha sa prayer yan. Kilalaning mabuti, binigyan tayo ng Diyos ng isip, na umunawa. Dapat mas mataas to kaysa dito. Pag-pray ang mga anak, mga magulang, sino nang naniniwala na kailangan ipag-pray ang mga anak? Amen. 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 Pag-pray natin ang ating mga spiritual leaders. Sapagkat sila yung ating tinitingnan. Kailangan natin ito. I also need that. At ito mahirap pag-pray, pero kailangan natin pag-pray. Yung mga kaaway nyo. Yan, bilis nyo mag-pray dyan. Madapa ka sana. Pero hindi ganon. Sabi ng Bible, pag pipray mo,
Lord, kailan ba mamamatay ito? Ang tagal. Parang gusto ko na ako na gumawa ng paraan. No, mga ganun, no? Sabi ng Bible, i-pray mo na pagpalain. Sa totoo lang po talagang natatawa ako dito sa katotohanan ito. Sama-sama loob mo sa Kanya, tapos pagpipray mo pagpalain. So, well, that's faith. That's faith. Ang hirap unawain, pero yun po pagpalain Huwag sumpain, sabi ng Bible. Kaya magsisi ka na. Biro mo, kaaway mo na siya, sama-sama na ng damdamin mo, magkakasala ka pa kasi pagpipray mo na madula sana, makatapak ng balat ng saging at umumpog yung ulo sa kalsada. So, double murder ito para sa'yo. So, pag-pray mo na lang, pagpalain ni Lord. Anyway, pag hindi naman siya gusto pagpalain ni Lord, di naman siya pagpapalain Pero ikaw ang nakinabang kasi pinagana mo yung pag-ibig. So, ipag-pray ang mga kaaway. Sabi mo sa katabi mo, narinig mo. Pero, sige, pagpipray ko, pero pwede bang hindi pansinin? Pag-pray ang mga missionaries. Ipag-pray ang mga pastor. Salamat po sa mga nagpipray sa pastor. Nararamdaman ko kasi pumupogi ako Ipag-pray ang mga nagtuturo sa mga bata. Amen. No, ipag-pray ang mga church leaders na gumaganap ng kanilang tungkulin kaya nagiging madali ang paglilingkod sa Panginoon. Praise God for their lives. Ipag-pray ang mga small group leaders na nag-spend ng ekstrang oras para tayo kausapin, no? Pag-pray sila. Ipag-pray ang mga taong gumagawa ng mabuti sa inyo. Huwag niyo pong kakalimutan yan. Yung mga taong gumagawa ng pabor sa inyo, yung mga taong nakakatulong sa inyo, yung mga taong nagiging blessing sa inyo, huwag na huwag ninyo silang kakalimutang una pasalamatan, pangalawa ipag-pray. Ang gawang mabuti, hindi man na ibabalik yan. Pero pag sa Diyos natin ibinalik, siya ang nag-develop niyan into more blessing for our lives. So we pray for others. And lastly, pray for the advancement of the gospel. Ito, kailangan ng panalangin ito. That God may open to us a door for the word to declare the mystery of Christ. Tatalakayin po natin ito sa last week ng ating series about the evangelism habit. Pero dito po sa sinasabi ni Pablo, kitang-kita natin yung very essence that the very reason why he is requesting the church in Colossus to pray for him is that napakasidhi ng kanyang pagnanais, marami pang kailangan makarinig ng salita ng Diyos. At samantalang siya, merong ganitong passion, may ganitong pagkatawag, alam niya na dito siya tinawag, at merong paghahadlang, hindi niya kayang sirain yung kulungan. Sabi niya, ipag-pray niyo na kahit sa aming kalagayan, and there are so many instances na si Pablo, ang dahilan kung bakit siya nakulong ay para ma-witness niya yung mga pinuno, yung mga opisyal, yung mga may katungkulan. Yung mga gwardya na nakapaligid sa kanya, na no choice, nagbabantay sila. So sinyeran niya ng gospel. Humarap siya sa mga emperador, sa mga gobernador, na i-share niya yung gospel. So naging blessing yung kanyang pagkakahuli. Naging blessing yung pagiging prisoner niya sapagkat sa pagkakataong ito, nagkaroon siya ng access sa mga importanteng mga tao sa lipunan. So kaya po mga kapatid, this is where I want us to get the lesson from. Hindi ka naging Kristiyano for the sake na pumunta lamang sa langit. If many of you are excited to go to heaven, I am not. Why? Kasi as long as the Lord wants me here, I will enjoy my life here. I will do what God wants me to do here. Sapagkat darating naman yung araw, dadalhin naman tayo ni Lord dun Amen. Huwag mong i-consume ang iyong panahon sa pagninilay-nilay ng bagay na yon na masasacrifice yung mga bagay na dapat mong ginagampanan. Sometimes, we are so very spiritual. We talk about things on heaven. We forget
na kaya nandito ka pa, may gagawin ka pa. Hindi mo problema yon. Si Lord ang bahala doon, isang araw darating yon, pero samantalang nandirito ka, ang atupagin mo yung tungkulin na iniatang ni Lord para sa iyo. Amen! Hallelujah! Secure na tayo diyan. Kung tinanggap mo si Lord bilang tagapagligtas, pinagsisihan mo ang kasalanan mo, nagpabautismo ka, isinuko mo yung buhay mo sa Kanya, naglingkod ka sa Kanya, namumuhay ka ayon sa kalooban ng Diyos, namumuhay ka ayon sa Kanyang mga salita, so wala ka nang kailangan pang problemahin patungkol sa buhay na walang hanggan. Ang problema mo, yung buhay na may hanggan. Amen. So itong kasikasuhin natin, ang pangarapin mo maging mas kapaki-pakinabang para sa kapurihan ng Panginoon. Maging blessing ka sa ibang tao, maging blessing ka sa church, maging blessing ka sa Great Commission, maging part ka nito. And it could be as simple as being good in what you do. Kung kayo nagtatrabaho, pagbutihin mo ang pagtatrabaho mo, hanggang may gift ka na magkaroon ng malaking sweldo, and out of your sweldo, magbibigay ka sa Panginoon, at yung bigay mo ngayon sa Panginoon, magagamit sa gawain ng Panginoon. In that sense, naglilingkod ka rin sa Panginoon. And if you have a calling na aside from your work, aside from your business, nag-i-engage ka pa rin sa gawain ng Panginoon, naglalaan ka ng panahon dito, then ginagamit ka ng Panginoon. In your workplace, in your schools, wherever you are, sino man ang mga taong kasalamuhan ninyo, be useful. Be useful in every way na pwede ka maging kasangkapan ng Panginoon. Isang mananampalatayang may saysay, isang Kristiyanong may pakinabang, isang Kristiyanong halata na siya ay Kristiyano, at isang Kristiyanong contagious bilang Kristiyano, nakaka-impluensya at hindi nai-impluensyahan. And it begins with your intimacy and closeness with God, and it is impossible to have that intimacy without developing the habit of prayer. Sabi mo sa katabi mo, mula ngayon, magpipray na ako. Palakpakan natin ang Panginoon. And this is where we end this message. Samahan tayo ng Panginoon sa journey na ito. Tayong lahat. Mabait si Lord. Mabuti siya. Kilala ka niya. Yung mga pagkukulang natin, yung mga bagay na alam na natin, hindi natin dati ginawa. Kung lalapit ka ngayon, sasabihin mo, Lord, patawarin mo ko. Matagal ko nang alam to pero hindi ko talaga sineryoso. Guess what? Tatanggapin ni Lord ang panalangin mo. At kung sasabihin, Lord, pwede ba ako mag-umpisa uli? Pwede ba akong bumawi? Sinasabi nga natin sa iba, bawi na lang ako, pero nananatiling ganun na lang eh. Why not sabihin natin kay Lord, parang yun lang yung sinasabi natin, pero ang totoo niyan, hindi naman tayo makakabawi. Simulan mo doon sa pagpapasalamat. Lord, kung ano-ano na pinagdaanan ko sa buhay ko, buhay pa rin ako. Naalala ko yung aksidente na naranasan ko, in-spare mo ako doon. Nagkaroon ako ng sakit, akala ko mamamatay na ako, nabuhay pa rin ako. Ang daming pagkakataon na baka meron nga sa iyo, inisip na tapusin na yung buhay nyo. Pinaglinaw ni Lord ang isip mo. Ito, buhay ka pa rin ngayon. Akala ko hindi ko kayang i-survive yung buhay na ito, pero Lord, napakabuti mo kahit di ako tapat ka pa rin sa akin. So, bakit mo hindi umpisahan sa ganon? Lalo yun ang experience na nakilala mo siya. Yung babalikan ko yung panahon na nakilala mo siya. Tapos ang tanong mo, paano kung hindi ko siya nakilala? Paano kung hindi ako naging Christian? Paano kung hindi ko pinaniwalaan yung senior sa akin? Paano kung hindi ko tinanggap si Lord? Ano kayang buhay meron ako ngayon? O kaya marahil, tinanggap mo na siya, naging Christian ka na, nananampalataya, pero tumalikod ka, nag-backslide ka, winasak mo buhay mo, tapos babalik-balik ka kay Lord, may gigilty ka kasi alam mo, mali ginawa mo. Pero buhay ka pa rin. Bakit hindi mo simulan sa pagpapasalamat, remembering kung gaano naging mabuti ang Panginoon sa iyo?
Doon yun mag-uumpisa eh. Dapat doon manggaling. Gaano naging mabuti si Lord sa'yo. Sa kabila ng pinaggagawa mo, ito ka pa rin. Narito ka pa rin. It only means one thing. May mahalagang layunin si Lord sa buhay mo. Meron siyang gusto mong gawin. In fact, baka nga yung gusto niyang gawin mo, matagal nang nasa isip mo eh. Dinidisregard mo lang. Why don't you begin with thanking God with everything that you have? Instead of complaining for your problems, thank Him for your blessings. Pwede po ba yun? Umpisahan natin sa pagpapasalamat. Let us thank the Lord. Ako ay lalapit sa iyong harapan, puso ko'y luluhod sa iyong kabanalan, kahit hindi man ako karapat-dapat, ngunit sa biyaya dugo mong nilaan. Ako ay lalapit sa iyong harapan, puso ko'y luluhod sa iyong kabanalan, at kahit hindi man ako karapat-dapat, ngunit sa biyaya dugo mong nilaan. O Jesus, ako'y lalapit, mag-aalay ng pagpupuri sa iyo. Ako'y itataas ang aking tinig sa iyo. Ako'y mananahan sa piling mo. Ako'y lalapit, mag-aalay ng pagpupuri sa iyo. Ako'y aalay, itataas ang aking tinig sa iyo. Ako'y mananahan sa piling mo. Nalalaman mo ang aming buhay, Panginoon. Nalalaman mo ang lahat ng aming ginawa. Nalalaman mo ang lahat ng aming karanasan. Sa oras na ito, in the light of your word today, una sa lahat, nais naming humingi ng kapatawaran sa neglect o pagpapabaya namin sa relasyong hindi mo tinitigilan. Yung relasyong nais mo laging magkaroon kami. Patawarin mo kami, Panginoon, kung sa halip na kami nagpapasalamat, kami nagrereklamo. Sa halip na hinahanap namin ang mga mabubuting bagay na ginawa mo, ang nakikita namin ay ang mga masasamang bagay. At sa halip na ipagkatiwala namin sa iyo ang mga bagay sa aming buhay, sinasarili namin ito at ginagawa namin ang ayon sa aming sariling kaparaanan. Patawarin mo kami, Panginoon, kung sa bawat araw ay parang piling namin ay utang na loob mo, na bigyan kami ng bagong araw
bigyan ng pagkain at ang lahat ng aming kailangan. Sa halip na kami kapapasalamat sapagkat sa pagmulat ng aming mata, binigyan mo kami ng opportunity para mabuhay, ma-enjoy ang lahat ng mga bagay na kaloob mo sa amin. Patawarin mo kami sapagkat sa halip na gamitin namin ang aming lakas sa paglilingkod at pagbibigay kapurihan sa iyo, ginagamit namin ito sa mga walang kwentang bagay. Patawarin mo kami sapagkat sa halip na gamitin namin ang aming oras sa mga kabuluhang bagay, sinasayang namin ito at pinalilipas lamang na parang wala kaming mahalagang bagay na gagawin. Patawarin mo kami sapagkat sa halip na ang pag-usapan namin at ang aming maging topic sa bawat usapan ay ikaw at ang iyong gawa at ang mabuting balita ay kung ano-anong mga bagay lamang ang aming pinag-uusapan. Patawarin mo kami, Panginoon, if we don't really take prayer seriously in our lives and we call ourselves Christians, we call ourselves children of God. Sa oras na ito, Panginoon, nais namin italagang muli ang aming buhay sa iyo. Nais namin maging isang buhay na bagay ang pakikipag-usap sa iyo. Nais namin italaga ang aming sarili sa pananalangin, pagkakaloob, pagkakatiwala sa iyo ng lahat ng bagay. Nais namin ilagak sa iyo ang lahat ng issues ng aming sarili. Issues namin sa sarili namin, issues namin sa ibang tao, issues namin sa buhay. Nais naming hingin sa iyo yung tapang, yung boldness na kami ay lumabas bilang isang Kristiyano, na kami ay magpakita na kami ay nasa liwanag. Bigyan mo kami ng confidence na titingnan namin ang aming mga sarili bilang liwanag at source ng iyong mga salita, na ang mga tao ay may pangangailangan at kami ay mayroon ng kailangan nila. Ito ay ang mga salita mo na dapat naming ibahagi sa kanila. Patawarin mo kami, Panginoon, sa mga pagkukulang na ito at mula sa oras na ito, aming itinatalaga ang aming sarili. Let this habit of prayer be a habit that we will continue to do steadfastly with thanksgiving every day in our lives. Pagpalain mo po ang bawat isa sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Bago po ako bumaba dito, makakaupo na kayo. Nais kong batiin ang ating mga mothers ng Happy Mother's Day. Palakpakan natin ang ating mga nanay. Happy Mother's Day.
Praise. Ayan, so hawakan po natin ang atin pong mga kaloob and let us pray po. Lord, we praise you and we thank you for today. Thank you po sa pagpapala at pagiging sapat sa bawat araw, Panginoon. Lord, itinataas po namin ang amin pong mga kaloob sa inyo. And thank you for this opportunity na makakapagbalik po kami mula sa pagpapalang na-receive po namin, Lord God. Pagpalain mo po ang bawat isa. In Jesus' name we pray. Amen. So pwede na po tayong magbigay. Daan po tayo sa magkabilang gilid and balik po tayo through this aisle.